Pag-uusapan natin ngayon kung halimbawang kayo po ay galing sa isang rejection, galing po sa isang breakup, at ngayon ay gusto nyo nang i-priority ang inyong sarili. Ito na po yung mga panahon kung saan nare-realize nyo at naiisip nyo na dapat siguro unahin na po natin ang improvement, development, at yung nga pong self-love mga kapatid. Nasa tamang pahina at palabas ka ngayon mga utol. Dahil ngayon dito sa Papong TV, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung self-care. Dahil syempre kung halimbawang tayo nga po ay naiipit na, naguguluhan na, syempre dapat naman sigurong unahin na po natin ang ating landas, ang ating pangarap, at syempre po yung positivity po sa buhay. Dahil alam naman po natin na pagka ginawa po natin yan, ay magbabago ang pananaw ng ex or dumper mo sa'yo. Madalas naririnig natin yan sa ating mga kaibigan, kapamilya, mga taong malalapit po sa atin na unahin mo ang iyong sarili kung kayo po ay nakakaranas ng isang rejection or breakup. Kaso kapatid, hindi nating alam kung saan tayo magsisimula, kung saan tututok tayo sa salitang self-care, self-love, self-worth, mga utol. Syempre, unahin na po natin na ang isang rejection or isang breakup, mga utol, na lagi naman pong ipinapaalala natin ay hindi po katapusan. Ito po ay isang chapter lang po ng buhay natin kung saan pwede po tayong matuto, kapulutan po ng aral, at syempre po dito rin po tayo lalakas. Lahat naman po ng kilala natin na very solid at concrete na dinadala po nila yung kanilang confidence. Mga utol, karamihan po dyan or halos lahat po ay dumaan po sa rejection. Even si Papong TV at halos lahat naman po ng coaches. Dahil syempre hindi naman po matututo ang karamihan kung hindi po makakaranas ng kabiguan. Karamihan po mga kapatid, pag pinag-uusapan po yung self-love or self-care, akala natin kung ano-ano lang yon. Akala natin ganun kadali at akala natin ay pag in-employ na po natin ay tatakbo na po ang positivity sa buhay natin. Karamihan po dito ay nahihirapan mga utol at hindi nga alam kung saan sisimulan. Pero during the years of coaching po sa relationship, natutunan ko po na ang self-care is kung papaano mo po kakausapin ang sarili mo. Utol, kung ikaw ay nakaranas ng isang rejection, matinding breakup, masakit, alam ko po yun. Pero alam niyo po, dapat nating ma-realize na wala na rin po tayong magagawa at this point. In the future, probably meron tayong mga paraan, mga prosesong pwede nating ihambing or pwede nating maggamit mga kapatid. Pero sa ngayon, hindi natin pwedeng pilitin ang mga bagay-bagay. Kasi alam naman po natin na the more we do, the more we push kapatid, ay lalong lalayo po siya sa atin. Makakaramdam po kasi sila ng pressure. Kaya nga napaka-importante na unahin po muna natin ang ating sarili bago po tayo mag-isip kung ano mga hakbang na dapat nating gawin. Unang-una nga po dyan ay yung nangyaring breakup or rejection ay dapat pong hindi nating isisi sa sarili natin. Huwag tayo mag-overthink at isip tayo ng isip ng mga kasalanang nagawa natin, kung saan tayo nagkulang, ano ba talaga ang naging fault at bakit hindi po niya tayo nagustuhan. Saan ba tayo nagkulang mga kapatid ay hindi dapat nating i-blame sa ating sarili dahil sa totoo lang, hindi naman po talaga sa iyo nanggaling yan. Mostly dahil sa totoo lang, mayroong mga situation na hindi talagang pwedeng ipilit sa mga oras na to. Maaaring meron pong nakatakdang panahon or meron lang tayong dapat gawin para matuloy ang isang relationship na hinahangad po natin. Importante rin po dito mga kapapong ay dapat matuto tayong tanggapin yung nangyari. Huwag tayong magbaon ng galit at huwag tayong magbaon ng hinanakit mga kapatid. Dahil sa totoo lang, over the years, kahit kayo po ay magtagal na, halimbawa kayo po ay nagsumusubok pong mag-move on, halimbawa tinatry po natin gumawa ng mga bagay para ma-develop tayo, alam niyo po ba, tatakbo ang mahabang panahon pero hindi po kayo makakawala. Hindi po kayo mawawala doon dahil something is holding you. Yun nga po yung galit. Kaya hindi ko po ina-advise yun no, kung halimbawa tayo po ay mag-iisip na mag-move on, ay gagamitin po natin ang anger or emotions po natin negatively para na makawala tayo sa isang sitwasyon. Mas maganda po kasi mga utol at mas healthy po kung ito po ay a-acceptin natin ng buong buo. Masakit, pero syempre, gawin nating motivation yan para tayo magbago. Isa na nga po dyan yung paraan ng self-care. Sa mga oras na to na tayo po ay nasa ilalim at nahihirapan, dito po natin dapat gamitin ang self-care.
Kasi sa totoo lang, hindi naman mangyayari yun na basta makikita natin na i-improve ang sarili natin, na i-develop ang sarili natin. Halimbawa, kung gusto nating ibalik ang ex natin mga utol, kung pababayaan lang natin ang prosesong dadaan. Syempre, yung mga bagay na to, hindi naman natin makikita na mag-improve tayo kung hindi po tayo masasaktan muna. Kaya nga po para sa akin, gawin nating motivation to mga kapatid dahil ito ang makakatulong sa atin. Kasi kung hindi po natin i-inline ang self-care sa harapan po natin, magiging hopeless lang po tayo. Kumbaga lalo lang po tayo madudurog, lalo lang po tayo magiging desperate at malulungkot mga utol. Kaya nga po sinabi ko kung gagamitin natin to earlier para maisip natin, makita natin kung saan ba tayo nagkulang, kung saan ba yung dapat nating improve, mga dapat nating baguhin mga utol, ay maaaring magtagumpay ka in the long run. Huwag mong isipin, utol, na ikaw ay kawawa, ikaw ay nasa ilalim. Huwag mong ipakita sa karamihan, lalong-lalo na po dun sa dumper natin, tayo ay weak mga kapatid. Dahil sa totoo lang, lalo po tayong bababa. Hindi po siya magkakaroon ng interest man lang sa atin na alamin kung ano ang nangyayari sa'yo. Ang magiging tendency po kasi ay lalo po silang lalayo at lalayo at lalayo po sa inyo dahil ayaw po nila ng mga weak, ayaw po nilang pag-usapan when it comes to depression at syempre po ayaw po nila ng pressure at stress. Mas maganda nga po na makita nila na kayo po ay inaabot yung inyong pangarap kahit wala po siya. Sabi ko nga po many times sa mga vlogs din po natin na in order para ikaw ay makakuha ng atensyon, mapansin ka niya, abutin mo yung pangarap mo kahit wala siya kapatid. Kung halimbawang kayo po ay nangangarap before, mas lalo nga po kung halimbawang inabot kayo ng taon, magkasama kayo for many years, na halimbawa pinag-uusapan nyo yung mga bagay na to, mas maganda habang wala siya ngayon ay abutin mo to utol, kunin mo to, gumawa ka ng mga paraan para marating mo yung pangarap mo, dito kanya mapapansin at dito kanya hahangaan uli. Ginawa ko po ang videong ito dahil alam ko naman po na ang pinag-uusapan natin dito ay problemang relasyon kapatid, which is also in line in healing. In healing kasi kapatid ay kailangan talaga natin ng self-care. And para magawa po natin yung self-care na yan, tulad ng binanggit ko kanina, kailangan po nating i-let go. Mga utol, wag po tayong kumapit doon kahit anger, galit, at lalong-lalo na po yung hope. Alisin po muna natin yan sa sarili natin, lalong-lalo na sa mga oras na to, at i-prioritize nga po natin ang ating sarili. Magbibigay po ako ng ilang mga guides na magagamit po natin, mga situation, kung halimbawang tututok na po tayo sa salitang self-care. Number 1 po dyan mga kapatid ay kailangan po natin ng outside life. Kailangan po natin na makijoin sa mga barkada natin, kailangan po natin kumausap ng mga tao, kailangan po natin lumabas at magkaroon po ng recreation. Kailangan din po natin, halimbawa kung gusto niyo pong tumambay sa mga park, mag-exercise, halimbawa umattend po ng mga event, lahat po yan ay mga outside gathering kapatid. Kailangan po nating i-priority yan at huwag po tayong magkulong sa loob po ng kwarto o bahay. Number 2, we need to stop everything. Halimbawa dyan kapatid, yung lagi natin pinag-uusapan siya, lagi natin pinagkukwentuhan. Alam ko mahirap pag-usapan to mga utol, pero self-care na ang priority natin ngayon, kaya kailangan na po nating ihinto ang pinag-uusapan pa ang ex or ang dumper po natin. At syempre po, hindi pwedeng mawala yung number 3 mga kapatid, be open sa bagong journey mo. Dapat maging excited ka rito. Isipin din po natin yung napakaraming benefits na pwedeng mangyari. Ngayon po ay may free time ka. Ngayon po ay pwede mong gawin kung ano po ang gusto mong gawin kapatid. Lalong-lalo na nga po yung self-care at pagmamahal nga po sa ating sarili. Dahil dito mga utol ay makikita natin ang development natin. Araw-araw yan. Mapapansin natin ang mga pagbabago na maaaring pagdating ng araw kahit po ang ex natin at lalo na po yung karamihan ay makikita po ang inyong improvement. Makukuha nyo po ang kanilang attention, of course, dahil makakakita po sila ng kakaibang aura, character, at syempre po, yung kakaibang excitement towards you. Self-care mga kapatid, sa totoo lang, ay ang tanging makakatulong sa atin kung tayo ay nadudurog sa mga panahon na to. Dahil kung halimbawa meron tayong goal na may balik ang ex natin, or halimbawa yung dumper natin, ni-reject tayo mga kapatid at kailangan po nating ibalik at kunin po ang atensyon niya, ito lang po ang tanging paraan. Pero I would like to suggest na sana hindi po muna natin maging priority ang paghabol sa kanila or let's say gawing motivation nga yung maibalik natin yung ex natin o yung nililigawan po natin.
dahil ang gusto ko pong itutok nyo po muna sana sa ngayon kapatid ay yung pagmamahal muna sa sarili, dahil sa totoo lang, kung genuine at talagang totoo ang ginagawa mo, malamang na mag-succeed ka kesa yung parang nagpe-pretend ka lang na okay, sige, bubuhat ako ng konti, mag-gym ako ng konti, magja-jogging ako just for him or her na mapansin ako utol. Alam mo yung parang nagpe-pretend ka lang at wala po sa puso natin, malamang na hindi po tayo mapansin or magtagumpay. Kailangan po ng genuine na smile at syempre po kailangan po niyang makita na inaabot niyo yung goal niyo, yung determination niyo, yung persistence niyo, nang kahit kayo lang, kahit wala siya, mas okay po yun. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga kapatid. I hope na nakatulong po tayo dyan sa karamihan yung mga namumblema po sa relasyon. Lagi po ako nandito para tumulong. Supaybayan po natin at syempre suportahan po natin ang mga YouTuber na Pilipino. Mahalin po natin ang ating pamilya. Salute po. Maraming salamat po, Papong TV.